Mga kababayan, hindi mahalaga kung ilan ang nandito. Ang mahalaga, ano po ang layunin natin. Ma'am Lumong, dito ka po. Kasi tumutulo po dyan. At yan po ang ating mensahe sa hapong ito. Isa, dalawa, tatlo, apat na mga Pilipino na naninindigan laban sa pandarambong at pangsindikato ng gobyerno ni Marcos at Romualdez ay simula po yan ng pagpukaw at pagbangon ng mga mamamayang Pilipino. Walang apoy at walang pagsiklab ng damdamin ng buong bayan na kaagad magsisimula na malaki. Maliit man ang ating bilang, you can move here, sir, para hindi kayo matuluan. Thank you, sir. Kaya po, hindi mahalaga ang bilang kaagad. Ang mahalaga, ano ang ating layunin? Ano ang ating pagkakaisa? At kaya nga tayo nandito sapagkat ang ating layunin ay pukawin ang mga mamamayan. Manindigan po tayo. Hindi pwede na ang Senado o ang sindikato sa House of Representatives ang mag-imbestiga lamang ng walang patutunguhan. Kailangan po mayroon tayong dapat gawin at mga hakbang na nagpapakita po ng ating paninindigan. Bilang pagsimula, tatawagin ko po ang representante mula sa Inday Cares, and then mamaya po Inday Sara para sa bayan at iba pang mga volunteer organizations na nandito, kagaya ni Ma'am Lumong, 2 araw na nandito. Unahin po natin si brother, si Ma'am Karen, and then mula sa ito ay Inday Cares, parallel group, and then tawagin din natin ang Inday Sara para sa bayan. Susunod kay Ma'am Karen. Ma'am Karen, ikaw po muna, ilagay mo muna ang takip ng kaserolang mahiwaga. Okay. Ayos. Start, Ma'am Karen. Nagtataka ako bakit ang mga kaldero tsaka kutsara tinidor at pinili ni Ka Eric maray ko sa mga kumakalaman sigura. Samantalang ang mga walang hiya, ayoko magpura ang mga wala, mga kontraktor, di ba? Grabe yung kanilang pamumuhay, yung kanilang mga elegant na mga sasakyan. Kaya kami nandito, hindi ito para sa amin. Ako ay negosyanteng tao. Hindi ako bayad para magpunta rito. Bumabahaman. Pag sinabi ni Ka Eric para sa bayan, gagawin natin. Di ba? Paano yan? Ka Eric, punta mo tayo. Para sa bayan yan. Nakakalungkot ang bansa natin. Talagang punong-puno na ng korupsyon. Di ba? Nakakalungkot. Ang mga kumakalamasing mura, nakakalimutan na nilang imbestigahan na magmula pa naman sa umpisa ang drug test. Hindi palagi, nawawala palagi ang drug test. Nawawala palagi ang 5.5 million blood control. Ano yun, tatakasan na lang tayo? Di ba? Tatakasan na lang tayo ng ganito na lamang tapos baliwala na? Hindi naman natin dapat sugurin ang bahay ng isang kontraktor. Hindi tayo dapat pumunta sa DPWH o sa Congress para ipakita yung ating magbabato ka doon, makikipag-away ka sa kapulisan, hindi natin gagawin yon. Di ba? Nakakalungkot kasi, bakit tayo pupunta sa mga kontraktor? Dapat congressman, mga congressman ang dapat natin, congresswoman, congressman. Alam mo ako, ang negosyo ko kasi pwede ba mag-ano? Oo, vlogging. Meron ako nakasabay, pero hindi ako magme-mention kontraktor. Tamang-tama, ang pinag-uusapan at isang congressman. Pinag-uusapan ng flood control. Dahil ako ay naka-face mask, narinig ko siya, tatakasan nila ang mga kahirapang ginagawa nila sa Pilipinas. Ano, saan kayo magpapakasasa? Sa ibang bansa? Bibili kayo ng mga branded na mga kung ano, ay nako, damit, ano pa, samantalang kami dito lumulubog na Metro Manila. Ano ang ginagawa ng mga congressman sa District 1, 2, 3, 4, 5, 6? Lalong-lalo na ikaw, District 6, bakit tinutuunan mo ang Davao? Samantalang
ka mo natatakot. Tinatakot at tinatapalan ng pera. Tama! Ano ang mangyayari sa bansa natin kapag ganito tayo? Sino ang magtatanggol sa karapatan ng bawat isa sa atin? Hindi tayo pa pwedeng magwawala sa karsada katulad na nangyari kahapon sa Congress. Di ba? Ano ang pinaglalaban nila doon? Ano ang nandun na mukha si Sardico? Hindi! Sino ba ang pumirma ng blood control? Di ba si PBM? Si PBBM? Di ba? Maawa ka naman, PBBM. Magkaroon ka naman ng Diyos sa katawan. Kung di mo na kaya, bumaba ka na. Bumaba ka na! Bumaba ka na! Huwag ka nang maghintay pa. Sugurin ka ng taong bayan dyan sa Malacanang. O kung nasan ka man ngayon. May mga darating pa, may mga nagpinasin. Oo, maraming salamat dahil kahapon nakita natin si Atty. Garin Yan. at kung sino-sino pa akong Congress, dati pang Atty. Luna, ang mga lawyer na pumapanig na sa katotohanan. Yes. Grabe talaga. Hindi na natin alam kung saan tayo patungo, kung ano na ang mangyayari sa bayan natin. Yung iba, ano ang nangyayari? Di ba? Bakit hindi naman tayo namumulitika dito eh. Sana magkaisa tayo, hindi man sa karsada, kahit kayo, sa sarili ninyong mga lugar, magsilabas kayo, pumunta kayo sa inyong city, sa inyong mga city hall, doon ipaglaban ninyo ang ating mga karapatan. Kung paano tayo singilin ng ating mga tax. Di ba? Sa City Hall, sinisingil tayo ng tax, 1 milyar. Saan napupunta itong mga to? Napupunta lamang saan? Sa mga restaurant. Samantalang kami, saan kami nagpupunta? Pumupunta kami sa Divisoria para mamili ng mga school supply. Samantalang kayo pupunta kayo ng abroad. Doon kayo mamimili ng mga inyong mga school supply. Diyos ko, maawa naman kayo sa mga taong bayan. Hanggang kailan kayo? Magsilayas na kayo dyan. Talaga palang makakapal ang mga mukha ninyo, lalo na itong mga tumatakas. Ang Department of Tourism, tingnan naman ninyo. Tingnan ninyo ang ating bansa.